kwentong ito ay inihahandog namin para sa inyo. Ito ay tungkol sa batang matagal matulog at ayaw makinig ng mabuti kung gaano kahalaga sa kalusugan ang pagtulog ng ayon sa oras. Si Dina ay isang batang babae na gabi matulog. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, lagi siyang nagpupuyat dahil sa kakalaro ng computer at kakanood ng telebisyon na humigit sa 7 hanggang 8 oras. Siya ay 8 taong gulang at siya ay nag-aaral sa isang pribado at disiplinadong paaralan sa bayan ng Ika-8 na ng gabi, ngunit si Dina ay gising pa rin. Di pa rin natutulog dahil sa paglalaro ng computer games. Dina! Po, inay! Aba, anong oras na? Hindi ka pa rin ba titigil dyan, ha? Kanina ka pang alas 12 ng tanghali dyan, ha? Hindi ka na kumain dahil sa computer na yan. Ano ba, ha? Sorry po, inay. Titigil na po ako. Maya-maya lang po. Makalipas ang 2 oras. Dina, ano ba? Wala ka ba talagang balak tumigil dyan? Matatapos na po, inay. Ano bang ginagawa mo at tila ayaw mo pang umalis sa harap ng computer na yan? Assignments po, inay. Napabuntong hininga na lamang ang kanyang ina. Alam naman ng kanyang ina na hindi lamang assignments ang ginagawa ng kanyang anak. Makalipas ang 1 oras. Hay, inaantok na ako. Nakakapagod talagang sawayin si Dina. At nagpasya na siyang matulog na. Ika-11 na ng gabi na si Dina ay magpasya ng magpahinga. Kinabukasan, siya'y ginigising na ng kanyang ina, ngunit ayaw pa nito bumangon. Anak, Dina, tanghali na. Gumising ka na at baka mahuli ka pa sa pagpasok sa paaralan. Opo, inay. Susunod na po ako. Ngunit hindi ito bumangon. Nagpasya itong bumalik na lang sa pagtulog hanggang sa hindi na niya namalayan ng oras. Hi! Ang sarap ng tulog ko. Napakaganda ng panaginip ko. Tumingin siya sa orasan at nakita niya siya ay late na at kinakailangan na niya magmadali. Lagot ako nito. Late na naman ako. Lagot ako kay Miss Flores. Inay! Inay! Ba't hindi niya naman po ako ginising ulit? Anak, ginising kita, ngunit natulog ka ulit. Sinabi ko naman kasi sa'yo na matutulog ka ng maaga. Nay, madami po akong ginagawa kaya napupuyat ako. Okay, sige. Maligo ka na at bilisan mo. Naligo na ito at nagmadaling nagbihis at nag-ayos ng sarili niya. Inay! Inay! Papasok na po ako. Sobrang huli na po talaga ako sa klase. Kumain ka muna bago pumasok para magkalaman ng iyong tiyan. Wag na po, inay. Busog pa po ako at isa pa, huli na po talaga ako. Hay nako. Sige, mag-ingat ka. Mag-aral kang mabuti, anak. Parang pagod na pagod ang nararamdaman ni Dina habang naglalakad na mabilis papasok sa paaralan. Good morning, Miss Flores. Masigla nilang binati ang kanilang guro. Tumayo ang lahat at mag-e-ehersisyo tayo. Tumayo ang lahat nang biglang dumating si Dina at kumatok. Aba, Dina! Huli ka na naman sa klase. Baka bumagsak ka na sa aking subject. Lagi ka na lang huling pumasok. Sorry po, Miss Flores. Hindi na po talaga mauulit ito. Sige, pumasok ka na at tumayo. Mag-e-ehersisyo tayo. Pasok na si Dina aralan at nilapag na ang kanyang mga gamit at pinilit tumayo ng tuwid. Okay, class. Bibilang ako at gagayahin ninyo ang aking mga gagawin. Nagsimula na ang lahat, ngunit si Dina hindi gaanong makasabay dahil siya inaantok pa at walang ganang kumilos. Dina, bakit hindi ka makasabay sa amin? Ayos ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Wala. Gusto ko lang maupo at magpahinga dahil pagod na pagod ako. Sige. Pero kailangan mo sumabay sa amin para magkaroon ka ng gana. Pinilit ni Dina sumabay, ngunit hindi nga talaga kayang gumalaw ng maliksi. Maya-maya ay nakita siya ni Miss Flores. Dina! Ba't di ka sumasabay? May masakit ba sa'yo? Tumigil ang lahat at tumingin kay Dina. Miss, hindi po. Wala po akong sakit. Kung wala kang sakit, ba't di ka sumasabay? Kumain ka ba ng almusal? Baka kang zombie kung kumilos.
Tumawa ang lahat at parang napahiya si Dina. Kaya natili na lamang siyang tahimik sa kanyang upuan at maya-maya lang ay nakatulog na ito sa sobrang antok. Dina, gumising ka. Nakaklase ako. Ba't di ka nakikinig? Huli ka na nga pumasok, nasutulugan mo pa ako sa klase. Ano ba naman yan, Dina? Ngunit hindi ito napansin ni Dina at patuloy pa rin ito sa kanyang mahimbing na tulog. Hindi rin napansin ni Dina na pinabayaan na siya ng kanyang guro na matulog na lamang. Nagturo ng bagong leksyon si Miss Flores at pagkatapos nito ay nagbigay siya ng pagsusulit. Patuloy pa rin si Dina sa pagtulog hanggang sa wala na itong natutunan noong araw na iyon. Biglang nagring ang bell at tudyat na ito ng kanilang recess time. Lumapit sina Maribel, Trina at Paolo sa kanilang matalik na kaibigan na si Dina. Dina, halika na. Kumain na tayo sa kantin. Kumain ka para magkaroon ka ng lakas. Oo nga, hindi ka na kumakain, lagi ka pang nagpupuyat. Sige, sa tingin ko nga kailangan ko na kumain upang magkaroon ako ng lakas at gana. Kumain na si Dina at ang kanyang mga kaibigan ng sabay-sabay. Ngunit hindi pa rin siya nagkaroon ng sapat na lakas. Para pa rin siyang hapong-hapo at pagod na pagod. Makalipas ang ilang oras, ay uwian na nila Dina. Nabuhayan si Dina dahil uwian na. Tuwang-tuwa ito dahil makakapaglaro na naman ulit siya at makakapanood ng kanyang paboritong palabas sa bahay. Dali-dali niya binuksan ng computer at naglaro na naman ulit siya. Ilang oras na nakalipas, hindi na malaya ni Dina na nakatulog na pala siya sa harap ng computer. Pinilit siyang gisingin ng kanyang ina, ngunit hindi niya na ito naririnig. Anak, gumising ka dyan. Lumipat ka na sa para makatulog ka ng mahimbing. Ngunit patuloy pa rin sa kanyang mahimbing na tulog. Biglang-bigla siyang mananaginip tungkol sa computer na pilit siyang hinahabol at kainin. Po akong habulin! Maawa po kayo! Bata pa po ako! Kailangan ko ng kainin. Lagi ako napapagod sa bawat laro mo. Computer lang ako napapagod din. Nagising ito at takot na takot. At kinabukasan ay kinwento niya agad ito sa kanyang ina. Inay! Inay! Nananginip po ako kagabi tungkol sa isang computer na nais akong kainin. Lagi ka kasing nagpupuyat, kaya kung ano-anong napapanaginipan mo. Totoo po, Inay! Halos di na po ako ulit makatulog sa sobrang takot. Nako, kumain ka na nga at nang makapasok ng maaga, baka mahuli ka na naman yan. Hay! Opo, Inay. Hindi pinaniwalaan ng kanyang ina si Dina. Naisip niya na baka iniisip ng kanyang ina, puyat lang ang dahilan ng kanyang mga panaginip. Dina, bilisan mo dyan at baka mahuli ka na naman sa klase nyo. Tapos na po ako kumain, Inay. Papasok na po ako. Sige, mag-ingat ka sa pagpasok, anak. Naglakad na si Dina ng mabagal at tila may malalim na iniisip nang hindi nga naman napansin na hulihan naman siya sa kanyang klase. Tumakbo na si Dina at dali-daling pumasok sa kanilang silid-aralan. Buti na lang wala pa si Miss Flores. Nakapaghanda pa siya at biglang dumating na si Miss Flores. Sorry, class, kung ngayon na ako dumating. Nahuli na ako dahil may hinayos pa ako. Makalipas ang ilang minuto, nagsimula na ang klase. Pinilit niyang makinig ngunit hindi niya kaya dahil puyat na naman siya. Nakatulog siya ulit sa loob ng silid-aralan. Napansin ulit